Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Franco. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Minsan sa ating kasaysayan, naranasan ng mga tao ang pananalanta ng iba't ibang klaseng nilalang. Lalong-lalo na sa usapin ng aswang. Sa panahong ding yun, lumitaw ang mga antingerong may kakayanang tugisin at patayin ang mga nilalang na gumagambala sa katahimikan ng mga tao. Isang organisasyon na sinalihan ng tampok nating mga bida na si Franco at Silas. Mas kilala ang dalawa sa tawag na Kambal Bertudes. Ang layo ng organisasyong ito ay maituro ang lihim na karunungan sa mga nararapat lamang. Ngunit may isang bagay na ipinagtataka si Franco. Mas nakababata ito kung ituring ng grupo. Dahil bukod sa lihim na karunungang tinutuklas, inaaral din nila ang kaalaman ng mga aswang. Nang mga panahong yun, bagong pasok pa lamang sila sa samahan. Kasama nito si Silas, na mas nauna kesa sa kanya. Silas, bakit ba kailangan nating pag-aralan yung mga kaalaman ng aswang? Para saan ba yung mga yan? Hindi ba nagsasanay tayo para patayin sila? Wika ni Franco. Inaaral natin ang kakayanan ng mga aswang para malaman ang kanilang kahinaan. Pero mag-iingat ka, Franco. Dahil maaari mo ring ikapahamak ang mga aral na yan. Unawain mo sana ng mabuti ang mga nakasulat, lalo na sa mga dasal na ginagamit nila sa ritual. Tugon ni Silas. Yun na nga, Silas Maaari pala nating ikapahamak yung kaalamang to. Bakit pa nating kailangang pag-aralan? Pagdating ng panahon, mauunawaan mo din ang lahat. Sa ngayon, sundin mo na lang muna ang sinasabi nila Supremo. Pag-uusap ng dalawa. Nasa ilalim ng superbisyon ni Silas ang kapatid. Isinama niya ito dahil na din sa kagustuhang matuto ng binata kung paanong pangalagaan ang sarili laban sa mga aswang. Ang dahilan ng mga ito kung bakit sumapi sa samahan ay para makapaghigante. Pinatay ng aswang ang kanilang mga magulang. Tumatak sa kambal ang matinding galit at malakas na pagnanasang makapaghigante. Nagbabasa si Franco sa ilalim ng puno. Napansin naman ito ni Mang Teodulo, ang kinikilalang supremo at maestro ng kambal. Aba, mukhang tutok na tutok ka dyan sa binabasa mo Wika ni Mang Teodulo. Supremo, kayo po pala. Inaaral ko kasi mga aral ng aswang Lalo na tong mga orasyon nila. Total, nandito ka na lang din po. Pwede ko bang malaman kung bakit kailangan naming pag-aralan yung mga ganitong dasal? Tanong ni Franco. Magandang katanungan. Pero hindi ba naipaliwanag sa'yo ni Silas ang lahat? Ang sabi niya lang sa akin, inaaral daw natin yung mga kaalamang to para malaman kung paano natin silang tatalunin. Tama naman pala ang sinabi ng kapatid mo. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ang mga kaalaman nila
ay para matukoy natin ang kanilang kahinaan. Kahinaan? Hindi ba kailangan lang pugutan ng ulo ang mga yon? May mga aswang na kahit putulan mo ng ulo, may kakayanan pa ding mabuhay. Nakasalalay sa kanilang orasyon ang kanilang lakas. Kaya hinahayaan ko kayong pag-aralan ang bawat aspeto ng lihim na karunungan. Nang sa ganon, alam nyo kung saan kayo aatake. Siguro naman, sapat na yung lakas ng mutya ko para makapatay ng isang aswang. Tandaan mo, iho, hindi lang lakas ang kailangan natin sa laban. Kailangan din nating gamitan ng utak ang bawat labanan. Pag-uusap nila ng Supremo. Biglang natahimik ang binata. Isinara ang hawak na aklat. Tumitig sa malayo. Alam ko ang iniisip mo, bata. Palagi kong sinasabi sa inyo ni Silas na wag mong hayaang manaig ang galit sa puso dahil lalamunin ka nito at mawawala ang totoong dahilan kung bakit tayo nakikipaglaban. Wika ng Supremo. Iisa lang naman po yung dahilan ko, Supremo. At yun ay may paghigante ang mga magulang namin eh. Tugon ni Franco. Hindi naman kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo. Pero tandaan mo ang sinasabi ko, Franco. Anumang uri ng enerhiya, pwede mong pakinabangan. Gamitin mo ang negatibong emosyon upang lumika ng mabuting solusyon. Ang lalim naman po, Supremo. Pero salamat po ha. Binigyan mo na naman ako ng palaisipan. O sige. Para naman hindi matutok ang isipan mo sa negatibong bagay. Mauuna na muna ako. May gagawin lang kami sa bayan. Kasama ko ang iyong kakambat. Wika ni Mang Teodulo. Matapos makipag-usap, umalis na ang matanda. Patuloy na nagbasa ng aklat si Franco hanggang sa hindi na namalayang papalubog na ang araw. Tumayo ang binata. Nagpunta sa kubo. Nakaamoy ito ng masarap na pagkain sa kusina. Nakaramdam ng gutom. Bago pa man ito makapasok, natanaw na niya si Mang Teodulo na nagmamadaling pumunta sa kubo. Inaantay niya itong makalabas. Laking gulat ng binata. Dahil paglabas na matanda, meron na itong dalang sandata. Dali-daling tumakbo si Franco palapit sa Supremo upang tanungin kung ano ang nangyari. Supremo, ano po yung nangyari? Bakit po kayo may dalang itak? Tanong ni Franco. May nangyayari sa amin habang pabalik kami dito. Naiwan ang kapatid mo sa bayan upang magbanman. Tugon ni Mang Teodulo. Mga aswang po ba? Oo, Franco. Ito ang unang beses na sumalakay sila sa mismong bayan natin. Biglang nakaramdam ng galit ang binata nang malamang aswang ang kalaban nila, Mang Teodulo. Maaari po ba ako sumama? Pakiusap, Supremo. Handa na po ko. Hindi maaari, Franco. Masyadong mapanganib ang kakalabanin namin. Posibleng mga malalakas na aswang ang naroon. Maaari kaming mapahamak. Ayokong masayang ang buhay mo roon. Pero Supremo, ang pangunahing dahilan kung bakit ako sumali sa samahan,
para makapatay ng aswang. At may paghiganti yung mga magulang namin. Wala ho akong pakialam kung ikamatay ko pa. Kaya pakiusap po, isama niyo na ako. Yan mismo ang dahilan kung bakit ayaw kitang isama, iho. Hindi pwede ang ganyang prinsipyo, lalo kung nasa aktwal na labanan. Hindi negatibong emosyon ang pinapairal namin, Franco, kundi ang ating adhikain na bigyan ng kapayapaan ang mga tao. Yun din naman po yung gusto kong mangyari. Kaya pakiusap, Supremo, isama niyo na ako. Pasensya na, Franco, pero hindi maaari. Sige na, kailangan ko nang umalis. Dito ka muna at bantayan ang ating kuta. Pag-uusap ng dalawa. Wala nang nagawa ang binata, kundi sumunod. Bahagi ng pagsasanay niya ang disiplina sa sarili at pagsunod sa mga nakakataas. Ngunit nanaig ang kagustuhan nitong sumali sa aktwal na labanan. Kaya dali-dali itong kumuha ng sandata. Sinundan si Mang Teodulo. Hindi pa nakakalayo ang matanda, kaya mabilis niya itong nahabol. Hindi na lumapit si Franco kay Mang Teodulo dahil alam niyang napakalakas ng pakiramdam nito. Habang naglalakad, napapalingon sa kinaroroonan niya ang matanda. Alam ni Franco na nararamdaman siya nito. Ilang sandali pa, narating na nito ang bayan. Nakita na din ni Mang Teodulo si Silas. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawa. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang lumapit at narinig ang pinag-uusapan. Tama ang hinala natin, Supremo. Malalakas na aswang nga ang narito sa bayan. Mukhang kakailanganin natin ang karagdagang mga kasama. Wika ni Silas. Nasabihan ko na ang iba. Anumang oras ay darating na sila. Sa ngayon, alamin natin kung saan sila maaaring sumalakay. Nang sa ganon, maiwasan natin ang mas malaking sakuna. Tugon ni Mang Teodulo. Masusunod, Supremo. Teka, nasan pala si Franco? Alam ba niya yung nangyayari ngayon? Huwag kang magpahalata. Alam kong nakasunod ang kapatid mo, pero hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Talaga naman, napakatigas talaga ng ulo ng taong yun eh. Teka, hahanapin ko. Hindi na kailangan. Hayaan mo siya. Ito ang magsisilbing pagsubok niya. Pero Supremo, mapanganib po ang labang to para sa kanya. Malakas si Franco, oo. Pero hindi pa niya kabisado ang paggamit sa mutya ng hulog. Kaya nga dito natin malalaman kung may natutunan ang kapatid mo. Mahabang panahon na din ang nakalipas. Simula nang sumali kayo sa samahan. Ito na nga bang ikinakatakot ko eh. Masyadong padalos-dalos ang galaw ni Franco. Yan ang kadalasang dahilan kung bakit siya napapahamak. Hindi ba tututong lumakad ang isang bata kung hindi siya madadapa? Bigyan mo ng pagkakataon ng iyong kapatid dahil kailangan niyang maranasan na masaktan o masugata para lang matuto. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa, nagsidatingan ang iba pang mga kasama. Patuloy na nagmamasid si Franco hanggang sa nakapagpasya ang pangkat na simulan na ang pagtugis sa mga aswang. Naghiwa-hiwalay ang mga ito. Sinuyod ang buong bayan. Patuloy na sinusundan ni Franco ang kapatid at si Mang Teodulo. Ilang segundo pa ang nakalipas. Huminto ang mga ito sa mismong plaza.
Naramdaman ni Franco ang kakaibang enerhiya sa paligid. Natandaan nito ang mga nabasa tungkol sa mga aswang. Alam ng binatang nasa paligid lamang ang mga ito. Matyagang nagmamasid si Franco sa pagbabakasakali na makakita ito ng palatandaan ng mga aswang. Yun din ang unang pagkakataon na makakaharap niya ang totoong aswang. Ilang sandali pa, isang malaking ibon ang napansin ni Franco. Base din sa mga nabasa, gumagamit ng balat kayo ang mga aswang upang hindi makita ang kanilang totoong anyo. Sinundan ng tingin ni Franco ang malaking ibon hanggang sa lumapag ito malapit sa kinatatayuan ni Mang Teodulo. Dito na nagsimulang kumilo si Franco. Marahan itong naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga kasamahan. Inantay na sumalakay ang mga aswang. Nagsimulang kumilos ang nilalang. Akmang dadambahin na sana si Silas, biglang lumabas ang binata sa pinagtataguan at hinarang niya ito. Napalingon naman si Mang Teodulo at Silas dahil biglang nagpakita ang binata. Nakikipagbuno ito sa aswang gamit ang kamao. Malalakas na suntok ang binibitawan ng binata at sa bawat pagtama ay siya ding pag-uga ng katawan ng kalaban. Sadyang malakas at kakaiba ang kapatid mo. Ngayon natin malalaman kung magagawa niyang pagtagumpayan ang labang ito. Walang duda, mananalo si Franco. Pero ang ikinakatakot ko, baka mawala siya sa konsentrasyon at tuluyang mabulagan ng galit. Hayaan mo lang, Silas. Magtiwala ka sa akin. Kung ano ang pinagdaanan mong pagsasanay, yan din naman ang ginagawa ko sa kanya. Pag-uusap ng dalawa, napabuntong hininga si Silas. Natatakot ito sa maaaring mangyari. Alam niyang hindi sanay sa pakikipaglaban sa mga aswang ang kapatid. Gayunpaman, malaki ang tiwala nito sa pagsasanay na ibinibigay ni Mang Teodulo. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon sa binatang nakikipaglaban. Bigla itong tumilapon palayo. Mabilis na tumayo si Franco. Tumakbo pasugod sa kalaban. Walang hiya ka. Tignan natin ngayon kung mabubuhay ka pa sa gagawin ko. Wika ni Franco. Sabay suntok sa nilalang. Tinamaan ito sa sikmura. Nayanig ang buong katawan ng nilalang. Dahilan para mapaluhod. Hawak-hawak ng aswang ang tiyan. Patuloy lamang sa pagsuka. Hinawakan ni Franco sa ulo ang kalaban. Habang binubunot ang itak, napatingin ito sa kapatid at muling nagsalita. Pagmasdan mo, Silas, kung paano kong papatayin ang nilalang na ito na umutang ng buhay ni nanay at tatay. Wika ni Franco. Matapos magsalita, itinarak nito ang itak sa leeg ng nilalang at tuluyang pinutulan ito ng ulo. Nakita ni Silas ang galit sa mga mata ng kapatid. Alam niyang hindi ito mapipigil. Sa oras na magpakita ang iba pang mga aswang sa mga sandaling yun. Tama na, Franco. Maghunos dili ka. Masisira ang plano ni Supremo. Hindi, Silas. Hayaan mo ang kapatid mo. Kagaya ng sinabi ko, ito ang magiging batayan kung may natutunan siya sa lahat ng itinuro ko. Wika ni Mang Teodulo. Dahil sa nangyari, naglabasan ang mga kasamahan ng aswang na pinatay ni Franco.
Pinaikutan sila ng mga ito. Dali-daling bumunot na ng sandata si Silas. Hinarap ang mga kalaban. Ngunit laking gulat ng dalawa dahil biglang sinalubong ni Franco ang mga ito. Gamit ang mutya ng kulog, isa-isa nitong ibinalibag ang mga kalaban. Hindi ito nakakaramdam ng pagod. Kahit gaano pa karami ang humaharang sa kanya, hindi nila ito kayang pigilan. Ramdam ni Silas ang galit ng kapatid sa bawat suntok. Hindi nito tinigilan ang mga kalaban hanggat hindi nagsisipagpulasan. Matapos ang labanan, nanatiling nakatayo si Franco. Humahangos. Madidinig ang malakas na pagkulog at bahagyang dagundong sa paligid. Bahagyang natakot si Silas sa kapatid dahil alam niya ang susunod na mangyayari. Ito na yung ikinakatakot ko, Supremo. Sa oras na masobrahan sa galit ang kapatid ko, wala nang makakapigil sa kanya. Nadidinig mo din ba ang pagkulog, Supremo, na parang tambol mula sa kalangitan? Tignan natin. Iba ang nakikita ko sa kapatid mo. Wika ng Supremo. Maya-maya pa, huminga ito ng malalim. Tuluyang kumalma. Hindi inaasahan ni Silas ang sumunod na mangyayari. Naglakad palapit sa kanila si Franco nang nakangiti. Ano, Silas? Naniniwala ka na ba? Hindi na masama. Mahusay, Franco. Pinatunayan mo lang na estudyante nga kita. Magaling ang ginawa mo. Kailangan mo pa ng kaunting pagsasanay sa pagtitimpe. Pero magaling. Kahit papano, nagawa mong makipaglaban. Hindi pinangungunahan ng galit. Sinabi ko naman sa inyo, Supremo, na kaya ko nang makipaglaban sa mga aswang. Kayo lang tong walang bilib sa akin . Alam ko ang taglay mong lakas. At wala kong pagdududang mananalo ka laban sa mga aswang. Pero ang lagi kong ikinakatakot ay ang pangibabawang ka ng galit. Tuluyang lamunin ang pag-iisip mo. Hindi ho mangyayari yun, Supremo. Kahit papaano naman po, tinatandaan ko yung disiplinang itinuro niyo sa akin . Saka, pasensya na po kayo kung sumunod ako kahit ayaw niyo. Ayos lang yun, iho. Ang totoo niyan, alam kong sumunod ka. Kaya minabuti ko na lang na gamitin ang pagkakataong ito para masubukan ka. Kung ganun, alam niyo nakasunod ako? Oo naman. Alam ko din kung saan ka banda nagtatago kanina. O siya, bumalik na tayo sa kuta. Siguradong naroon na din ang mga kasamahan natin. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagsalita si Silas dahil sa mga nangyari. Hindi niya inaasahan na magagawang pagtagumpayan ng kakambal ang pagsubok ng kanilang maestro. Gayunpaman, masaya ang binata dahil sa wakas. Napatunayan ni Franco na karapat-dapat siya sa tiwala ng kanilang pinuno. Sa susunod na mga lakad, siguradong tayo na ang magkasama. Kaya huwag kang magpapasaway, ha? Oo na, Silas. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sa likod mo lang ako. Gayun din ako, Franco. Kagaya ng pangako natin dati. Walang mag-iiwanan. Siyempre naman, tayo na nga lang yung naiwang magkasama .
Mag-iiwanan pa ba tayo? Tara na, nagugutom na ako eh. Ano kaya yung makakain sa kusina? Pag-uusap ng kambal. Pagdaan ng mga araw, kasama na si Franco sa mga operasyon at sa pinagsamang lakas ng kambal at sa kanilang pinagsamang bertud, nakulog at kidlat. Maraming aswang ang napilitang umalis sa lugar. Sa pag-aakalang payapa na ang lahat, nagpasyang magpahinga ang ilan sa kanilang mga kasama. Tanging si Franco at Silas ang naiwan sa kuta, kasama ang supremong si Mang Teodulo. Lingid sa kalaman ng mga ito na meron pang mas malaking panganib na paparating. Bakit hindi muna kayo magliwaliw? Tahimik naman na ang bayan. Wala naman po kaming alam na puntahan eh. Isa pa, magsasayang lang po kami ng oras. Oo nga Manong, mas mabuti na pong nandito kami sa kuta. Para kahit papano, handa tayo kung sakaling bumalik ang mga kalaban. Sa mga nangyari, malabo nang bumalik ang mga yon. Kung sakaling bumalik man sila, hindi na lantaran gaya ng dati. Salamat sa inyong dalawa dahil tinubuan ng takot ang mga aswang na yon. Ayoko lang pong magpakambante, Supremo. Hindi natin alam yung galaw ng mga aswang na yun eh. Maaaring nag-aantay lamang sila ng tamang pagkakataon para muling sumalakay. Tama si Silas, Supremo. Base sa mga napag-aralan ko, hindi basta palalampasin ng mga aswang ang kahihiyang sinapit nila. Malaki na nga ang pinagbago mo. Mas umuunlad ka pa lalo, Franco. Magaling. Sa wakas ay nagbunga na din ang lahat ng pagtuturo ko sa'yo. Kayong bahala. Sige na, papahinga na ako. Wika ni Mang Teodulo. Bago pa man makapasok ng kubo ang matanda, may dumating na isa sa mga kasamahan. Sugatan ito at halos hindi makapagsalita. Anong nangyayari, Bitong? Bakit sugatan ka? Nasaan ang mga kasamahan mo? Wala na sila, Supremo. Sinalakay kami ng mga aswang habang nasa daan pabalik ng kampo. Napag-alaman naming naghahanda sila sa pagsalakay dito. At natunugan ng mga lintik ang isa sa mga kasama ko. Napakadami nila, Supremo. Higit ang bilang kesa sa nauna. Kaya wala kaming nagawa. Sinubukan naming tumakas pero napatay ang ilan sa mga kasama ko. Habang ang iba naman, nagsipagtago. Ako na lang ang mag-isang nakarating dito ng buhay. Pero mukhang hindi na din ako magtatagal, Supremo. May lason ang kuko ng aswang na nakalabang ko. Paralisado na ang kaliwang bahagi ng kamay ko. Magpahinga ka at ipapatawag ko ang manggagamot natin. Silas, Franco, alam niyo na ang dapat gawin. Sinasabi ko na nga ba talaga eh. Nag-aantay lang sila ng pagkakataon. Sinamantala nila ang pagiging kampante ng kilusan. Humanda sila. Sa oras na tumuntong ang mga yon sa lugar na to, hindi ko sila titigilan. Hanggat may buhay, ni isa man sa kanila. Matapos ang pag-uusap na yun, dali-daling naghanda ang dalawa. Kanya-kanyang kuha ng sandata at muling bumalik sa labas ng kuta upang salubungin ang paparating na puwersa ng kalaban. Hindi biro ang labang kakaharapin natin. Kulang tayo ng bilang.
Kaya kung sakaling hindi natin kayanin ang labanang ito, walang masama kung tatakas na lang tayo. Anong sinasabi mo, Supremo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang mga kasama mo? Oo nga naman, Supremo. Nagawa naming talunin ang napakadaming aswang noon. At alam mo yan. Ngayon, ibabalik ko ang mga sinabi mo sa akin noon. Magtiwala ka lang sa amin, Supremo. Alam kong malakas kayong kambal, pero hindi lang iilan ang kakalabanin nyo. Maaaring daan-daan sila. Alam namin, Supremo, at kagaya ng sinabi ko sa iyo, kung mamamatay man kami sa labang to, ikinalulugod namin yun. Dahil alam namin na para sa ikabubuti ng nakararami ang aming ginagawa. Kung ganon, nawa ay pagpalain tayo ng Diyos. Mag-iingat kayong dalawa. Eto na sila, Franco. Silas! Wika ni Mang Teodulo. Maya-maya pa, naglabasan ang mga kalalakihang walang pang-itaas na damit. Nanlilisik ang mga mata at tila gigil na gigil. Kanya-kanyang bunot ng sandata ang tatlo. Nag-aantay na kumilos ang mga kalaban. Maya-maya pa, nagsipaglusob na ang mga ito. Ngunit hindi nila magawang makalusot sa depensang nakapalibot sa kuta. Ilang minuto lang ang itatagal ng depensang yan. Sapat lang para sana makatakas tayo. Pero mukhang wala na kayong planong umatras. Wika ni Mang Teodulo. Tama ka, Supremo. Hindi kami aatras. Hayaan natin silang makapasok para matapos na ang lahat ng ito. Tugon ni Silas. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyang bumagsak ang depensa ng kuta. Isa-isang nakapasok ang mga nilalang. Sinalubong ito ng magkapatid sa pangunguna ni Silas. Taglay ng binata ang kakaibang bilis dahil sa mutya ng kidlat. Nakasunod naman sa kanya si Franco. Bawat aswang na nakakapasok sa kuta, hindi na nakakalabas ng buhay. Tuloy-tuloy lamang sa pakikipaglaban ang mga ito. Hanggang sa tila kumalma na ang mga kalaban. Huminto na din ang pagpasok ng mga aswang sa kuta. Oh, ano na? Yun na ba yung kabuuang bilang nila? Sandali lang. Hindi pa tapos ang laban. Masama ang kutob ko sa biglaang pagtigil nila. Yun din ang iniisip ko, Supremo. Franco, maghanda ka. Mukhang may mas malakas pang paparating. Pag-uusap ng tatlo. Maya-maya pa, biglang nawasak ang bahagi ng koral na nagsisilbing harang ng kuta at tatlong malalaking nilalang ang pumasok. Mukhang ito na ang pinakamalakas nilang mandirigma. Sa palagay ko nga, Manong, mukhang mapapalaban tayo ng gusto nito . Walang sabi-sabing sumugod si Franco. Malakas na suntok ang ibinigay nito sa unang nilalang. Hindi naman nagpahuli ang dalawa. Gamit ang mataas na antas ng kakayanan sa tigalpo, pinigilan ni Mang Teodulo ang isa sa mga kalaban. Samantalang si Silas naman, hinarap ang isa pa. Hindi alintana ng tatlo ang lakas na taglay ng mga kalaban. Sa halip na matakot, mas nabuhayan pa sila ng loob dahil isinaalang-alang nila ang kaligtasan ng nakararami. Gumante ng atake ang mga aswang, ngunit dahil sa mga kaalamang taglay, nagagawa nila itong iwasan. Natuwa si Mang Teodulo sa ipinapakita ng kambal, lalo na kay Franco.
inakala ng Supremo na tuluyan na itong mabubulagan ng paghihigante. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Hindi nagtagal. Nagawang talunin ni Mang Teodulo at Silas ang kanilang mga kalaban. Naiwan na lamang ang katunggali ni Franco. Mukhang kailangan ng tulong ni Franco, Silas. Malakas ang isang yan. Tara, Supremo. Tulungan natin ang kakambal ko. Ngunit akmang susugod na sana ang dalawa nang biglang sumigaw si Franco. Diyan lang ho kayo. Akin ang isang to. Balakas ang loob mo, bata. Hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo ngayon. Meron kang angkin na lakas. Ngunit sa palagay mo ba, sapat yan para talunin ang kagaya ko? Nagawa ko ng pabagsakin yung mas marami pang kauri mo. Kaya nasisiguro ko na hindi ka na din magtatagal. Ibahin mo ko sa kanila, bata. Ang mga nakaharap mo, bawang mga pangkaraniwang aswang. Ako ang kanilang pinuno at hindi ako malalagay sa ganitong posisyon kung wala akong sapat na lakas para mailagay sila sa dapat nilang kalagyan. Sinasabi mo ba na ikaw ang pinakamalakas sa kanila? Bakit hindi natin subukan yan? Hindi yung puro kasalita. Wika ni Franco. Muli itong sumugod sa kalaban. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay nito. Ramdam ang pagyanig sa bawat pagtama ng suntok. Sinasalagpa ng kalaban ang mga pag-atake ng binata. Ngunit nararamdaman pa rin ito ang tindi ng mga tama sa katawan. Bahagyang napapaatras ang nilalang at hawak-hawak ang braso. O ano? Anong problema? Akala ko ba ikaw ang pinakamalakas? Bakit pakiramdam ko? Nakikipaglaro ka lang sa akin. Seryosohin mo naman. Masyado kang mayabang para sa isang mortal na nagtatangan ng mutya. Huwag kang magpapakampante dahil hindi mo alam ang saklaw ng aking kakayanan. Ay nako, kanina pa ako natutuliling sa mga sinasabi mo. Pwede ba? Tapusin na lang natin to. Kung yan na ang gusto mo, ngayong gabi, wawakasan ko ang buhay niyong lahat. Wika ng aswang. Mabilis itong naglaho sa paningin ni Franco. Gayunpaman, napakalakas ng pakiramdam ng binata. Nalaman ito kung saan sunod na manggagaling ang atake ng kalaban. Sumuntok ang aswang mula sa likod ni Franco. Ngunit nagawa niyang saluhin ang kamao ng nilalang gamit ang kaliwang kamay. Marahang itinulak ni Franco ang kalaban. Hindi ito makapaniwalang nagagawa siyang paatrasin ng binata. Ngumiti ng nakakaloko si Franco. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ng aswang. Buong lakas na inihampas sa lupa ang kalaban. Ramdam ang pagyanig sa buong paligid nang tumama ang katawan nito sa lupa. Kung pagkaraniwang tao lang ang kalaban ni Franco, malamang nagkandalasog-lasog na ang mga buto nito. Pasalamat na lang talaga ako at nasa panig natin ang kapatid ko. Nakakatakot ang lakas ni Franco, Supremo. Muling nabaling ang atensyon ng dalawa sa kalaban ng binata. Tumayo ito at muling sumugod. Sa pagkakataong yun, binunot na ni Franco ang itak. Sinalubong ng taga ang kalaban.
Tinamaan ito sa tagiliran, dahilan para mahinto sa pagkilos. Biglang sumambulat sa lupa ang lamang loob ng nilalang. Ni sa hinagap, hindi nito akalaing tatablan siya ng sandatang gawa ng tao. O ano, parang nagulat ka pa. Pasalamat ka nga eh. Dahil binigyan pa kita ng ilang minutong pagkakataong mabuhay. Pero ngayon, medyo napapagod na ako sa paglalaro eh. Kaya tatapusin ko na to. Wika ni Franco. Inihagis ng binata ang itak paitaas. Napatingala ang aswang. Nakita nitong sinalo ng binata ang sandata. Nang tumingin ito kay Franco, nakaumang na sa leeg ang talim ng itak. Pinahanga mo ko, tao. Sa buong buhay ko, ngayon lang nagkaroon ng isang nilalang na kayang tumapat sa lakas ng isang totoong gabunan. Walang kwenta ang paghanga mo dahil hinahatulan na kita ng kamatayan. Biglang hinila ni Franco ang itak, dahilan para malaslas ang leeg ng aswang. Ito ang tuluyang tumapos sa buhay ng nilalang. Dinampot ng binata ang ulo nito at itinaas. Naglabasan ang ilan pa nitong mga kasamahan. Natakot nang makitang patay na ang kanilang pinuno. Isa-isang nagsipulasan ang mga ito hanggang sa tuluyan ng maglaho. Sa wakas, naipaghiganti ko na din kayo, Nay. Tay. Pero hindi pa dito nagtatapos ang pakikipaglaban namin ni Silas. Asahan niyo na mas marami pa kaming buhay na maisasalba. Matatahimik na kayo dyan sa kabilang buhay. Wika ni Franco. Bagaman hindi nila nagawang ubusin ang mga aswang, isinumpa ng kambal na hindi sila titigil hanggat may mga nabubuhay na aswang at may nagtatangkang sirain ang katahimikang kanilang pinangangalagaan. Itinuloy ng mga ito ang kanilang adhikain dahil alam nila na hindi na mawawala ang mga aswang sa mundo. Ngunit kahit papano, malaki ang pasasalamat ng mga tao dahil hindi na muling nanggambala ang mga aswang. Kung meron man, hindi na ganong kadalas at lantaran. Masaya ang kambal sa kinalabasan ng kanilang sakripisyo at sa paglipas ng mga taon, ipinasa nila ang kanilang mga kaalaman sa bagong henerasyon. Lahat ng ito ay dahil lamang sa Kambal Bertudes at sa kanilang bertud ng kidlat at kulog. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1969, probinsya ng Zambales. Namasukan bilang hardinero sa mayamang pamilya si Carding. Ilang taon siya ditong nagsaka, kaya naman gamay na niya ang mga gawain. Kasamahan niya sa trabaho ang magkarelasyong Mario at kasambahay na si Nilda. Bagamat pinayuhan na ng amo ang dalawa, nagpatuloy pa rin ang relasyon ng mga ito kahit na meron na silang sariling pamilya. Hanggang sa kalaunan, nagbunga ang maling pag-ibig ng dalawa. Kitang-kita ni Carding kung paano itinakwil ni Mario si Nilda nang malamang nagbunga ang kanilang pagsasama. Naiwang luwaan si Nilda dahil akala niya magsasama sila ng matagal. Ngunit ginamit lang pala ito at kalaunan umalis na sa trabaho upang bumalik sa tunay na pamilya. Bagamat kasambahay lamang si Nilda, mababait naman ang mga amo kaya tinulungan nila ang kasambahay.
Para mabawasan ang trabaho ni Nilda ay kumuha pa sila ng isang katulong. Sa totoo lang, natatakot si Carding sa bagong katulong na namamasukan. Isa itong matandang babae na kinuha bilang labandera. Masama mang manghusga ng hindi pa kilalang tao. Hindi mapigilan ni Carding na kilabutan tuwing makikita ito. Minsan kahit hindi niya nga ito nakikita, nararamdaman niya ang kakaibang presensya ng matanda at tila may masamang nangyayari. 5 buwan ang lumipas at wala naman naging kakaiba sa pinapasukan. Dito na unti-unting inalis ni Carding ang pagdududa at takot sa matanda. Kalaunan, nakausap niya ito at tuluyan naging kaibigan. Bagamat hardinero lamang si Carding, tumutulong pa rin naman siya sa ibang gawain. Tinutulungan niya ang matanda upang mapadali ang trabaho. O Carding, huwag kang masyado maging malapit kay Inday. Kapag nanganak na si Nilda at nakapagpahinga na, aalis na rin siya. Baka naman mangulila ka. Hindi naman po sa ganun. Nakonsensya lang din po ako. Noong una kasi, iniisip kong masamang tao si Ate Inday. Habang tumatagal naman nakikilala ko siya. Mabait naman po yung matanda. Nakakaawa nga po na kailangan niyang mamasukan para sa mga apo niya dahil iniwan na siya ng mga anak. Talaga ba? Akala ko ako lang ang nakaramdam nun. Ako rin nung unang mga araw niya ni Inday. Hindi maalis sa pakiramdam ko na mayroong masamang mangyayari. Parang kakaiba ang aura . Naaawa lang din ako sa matanda dahil kunento niya rin sa akin ang sitwasyon niya. O siya, mauuna na ako Carding. Ingat kayong lahat habang wala kami. Bahagyang nagulat si Carding nang malaman na hindi lang pala siya ang nakaramdam ng kakaiba sa matanda. Ngunit dahil wala namang nangyaring masama, humingi na lamang sila ng paumanhin dahil sa panghusga kay Ate Inday. Hanggang sa ilang buwan pa ang lumipas at malapit na manganak si Nilda, iniinda nito ang matinding sakit ng katawan. Mukhang maselan ang panganganak na kagad namang pinasuri sa doktor. Napag-alaman nila na dahil ito sa matinding pagkabalisa, kaya malaki ang posibilidad na mawala ang bata o si Inday mismo ang mawawala. Dagdag pa ng doktor, bagamat hindi legal ang aborsyon sa bansa, ito na lamang ang tanging paraan upang maligtas ang buhay ng katulong. Umalis na ang doktor upang bigyan sila ng pagkakataong makapag-isip. Ayaw naman sana nilang mawala si Nilda dahil itinuring na nila itong kamag-anak at napamahal na sila. Ngunit naaawa naman sila sa batang mamamatay ng walang kalaban-laban. Iniisip ni Carding, ang pagdurusa ni Nilda ay maaaring karma sa masamang relasyon nila ni Mario. Ngunit bakit naman hindi patas ang mundo? Habang naghihirap si Nilda, si Mario naman ay nagpapakasasa sa piling ng iba. Mukhang hindi naman talaga bumalik sa pamilya si Mario. Dahil noong isang araw lang ay nakita ito ni Carding. Kausap ang dalagang nagtitinda ng isda sa palengke. Bagamat naaawa si Carding sa sitwasyon, hindi niya maalis sa isip na ito na siguro ang kabayaran sa kasalanan nitong nagawa. Matapos ang ilang oras, napagpasyahan ni Nilda na isalba ang bata. Nangako naman ang mga amo na kung sakali mang mawala siya, kukup-kupin nila ito lalo na't wala rin naman silang anak. Buo na ang desisyon ng bawat isa. Bagamat nakakalungkot man na mawawala si Nilda, para sa kanila ay ito rin ang nararapat gawin. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw. Malapit na manganak si Nilda.
Hindi inaasahan ni Carding na magiging saksi siya sa hindi malilimutang engkwentro sa nilalang. Na akala nyo noon ay gawa-gawa lamang. Nagpapahinga si Nilda sa silid. Nakisuyo itong abutan siya ng maiinom na tubig dahil hindi na niya kaya pang tumayo. Sinunod naman ito ni Carding ngunit hindi pa siya nakakapunta ng kusina nang marinig niya ang sigaw ni Nilda. Dali-dali itong umakyat upang alamin ang nangyari. Laking gulat nang makita ang napakahabang dila mula sa kisame. Kagad niyang binalot ng kumot si Nilda at hinawakan ang dila ng nilalang. Ngunit malakas ito kahit dila lamang. Tila latigo ang kilos at nakakasuka ang amoy. Hindi napigilan ni Carding na masuka. Ngunit pilit niyang tinibayan ang loob upang kalabanin ang nilalang. Kagad siyang humingi ng saklolo sa amo. Ngunit wala namang sumagot at naalalang umalis pala ang mga ito. Sinubukan pa ni Carding na hilahin ang dila ngunit napakadulas. Hinampas niya ito ng kahoy ngunit napakabilis nitong nakakailag. Naisip din ni Carding na umakyat sa kisame. Ngunit ang inaalala niya, maaaring wala na ang bata pagdating niya doon. Dahil wala nang ibang maisip, niyakap na lamang niya si Nilda upang hindi makuha ang sanggol. Ilang beses na latigo si Carding ng dila, ngunit kalaunan ay tumigil na ito. Binitawan na ni Carding si Nilda. Pagtingin niya sa sahig, nagkalat ang dugo. Nakalabas ang pusod ngunit wala na ang bata. Hinanap niya ang mahabang dila ngunit wala na ito. Napaluhod na lamang si Nilda at naghinagpis. Sinubukan pa ni Carding na lumabas ng bintana upang akyatin ang bahay ngunit pinigilan siya ni Nilda. Sinabing wala na itong magagawa pa. Huli na ang lahat. Dahil tuluyan ng nakuha ng nilalang ang sanggol. Nanghingi na lamang ng tawad si Carding dahil hindi niya naprotektahan si Nilda. Bagamat paulit-ulit sinasabi ng babae na hindi niya ito kasalanan, hindi niya maiwasang makaramdam ng konsensya na dahil sa kapalpakan, wala na ang dapat na magiging anak ni Nilda. Nadatna ng amo ang nagkalat na dugo at naghihinagpis na katulong. Ginawa ng mga amo ang makakaya upang pagaanin ang loob ng babae. Ngunit hindi yun naging sapat. Ilang araw tulala si Nilda at hindi kumakain. Hindi na rin ito natutulog at isang araw. Nakita na lamang ni Carding na nakabitin si Nilda sa kisame. Sinubukan pa nilang isalba ang katulong. Ngunit huli na ang lahat. Matapos namang maipalibing ng mga amo si Nilda, pinabasbasa nila sa pari ang bahay at pinagdasal ang kaluluwa ng mag-ina. Bukod sa napamahal naman ang mga ito sa kanila, ayaw din nilang magkaroon ng negatibong enerhiya sa tahanan. Ilang buwan pa ang lumipas. Unti-unti nang nakausad ang lahat. Inisip na lamang nila Carding na masaya na siguro si Nilda kasama ang anak sa kabilang buhay. Nabalitaan ni Mario ang nangyari. Doon nakita ni Carding na meron pala talagang taong mas masahol pa sa hayop. Kitang-kita niya na imbes na malungkot sa balita si Mario, nagawa pa nitong tumawa at nagpasalamat na hindi niya kailangang magsustento sa bata. Sinapak ni Carding si Mario nang marinig yon. Bagamat ilang taon na ang nakakalipas, ito pa rin ang kinikwento ni Mang Carding sa mga kakilala, lalo na sa mga anak at apo at iba pang kababaihan. Palagi dapat tayong mag-iingat sa makakarelasyon. Bukod sa doble ang balik ng karma, meron talagang mga lalaking
mas masahol pa sa aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.